Alas 5:30 ng umaga, Enero 5, taong 2026. Sa gitna ng nagyayalong putikan sa Donetsk, isang Ukrainian engineer ang mahigpitang kapit sa manibela ng isang 40 toneladang Russian S-350 missile launcher. Tama ang narinig ninyo. Sinusubukan ng Ukraine na hiramin ang $150 milyong na kayamanan mula sa Russia. Eksaktong 12 minuto lang ang mayroon siya bago dumating ang isang Russian Quick Reaction Force at gawin ng $150 milyong na nakaw na ito na isang napakamahal na bunton ng basura. Isang pagkakamali sa yelo at tiyak na mababalaho siya. Isang maling liko at siguradong mahaharang siya. Isa itong kakaibang pagkakataon upang manakaw ang isa sa mga natitirang S-350 systems ng Russia. At ang tila imposibleng pagnanakaw na ito ay nagsimula 6 na oras na ang nakalilipas. Dahil sa isang ghost in the fog at isang Russian crew na nakalimot isuot ang kanilang salamin. Ngayon, upang maunawaan kung paano tayo humantong sa mabilis na habulang ito, kailangan natin ibalik ang oras sa alas 11 ng gabi bago ang insidente. Naganap ang eksena sa isang desoladong sulok ng Donetsk region na balot ng makapal na hamog. Ang lupa ay nagyelo at kasing tigas ng semento. Mahalaga ang detaling ito dahil ang pagmamaneho ng isang 40 toneladang missile truck sa malambot na putik ay parang pag-ice skate gamit ang hiking boots. Ngunit sa gabing iyon, ang lupa ay kasing tigas ng puso ng isang Russian general. Nagbigay ito ng perpektong daan para sa pagtakas na malapit ng mangyari. Kilalanin natin ang ating mga bida. Ang Asgard Batalyon ng 412 Nemesis Brigade. Ang mga taong ito ay hindi karaniwang infantry. Sila ay mga high-level drone operators na kung humawak ng joystick ay parang isang surgeon na may hawak na scalpel. Nakatitig sila sa kanilang mga monitor mula sa malalayong distansya. Pinadmamasdan ang isang digital wall of fire sa kanilang mga screen. Ang wall na ito ay ang signature ng Russian 50N6E multifunctional radar. Sa totoo lang, ang sistemang ito ay isang masterpiece ng electronic arrogance. Isa itong phased array system. Sa madaling salita, meron itong 100 digital eyes na kayang mag-track ng 100 targets ng sabay-sabay at kayang mag-guide ng mga missiles upang harangin ang anuman sa loob ng 75 milya. Ito ang utak ng S-350 battery. Mas malaki ang ginastos ng Russia sa iisang battery na ito kaysa sa ginastos ni Putin sa ilan sa kanyang mga paboritong villa. Dinisenyo ito para protektahan ang strategic rear ng Donetsk. Nagsisisilbi itong isang invisible dome na walang makakapasok. Kung wala ang radar na ito, ang natitirang bahagi ng battery, ang mga dambuhalang 50 P-6 launcher trucks, ay magiging $200 milyong na dekorasyon lang sa damuhan. Ang problema ng Ukraine ay simple pero nakamamatay. Para mapalapit at mahiram ang mga truck na iyon, kailangan nilang akyatin ang digital wall na iyon na hindi tumutunog ang alarm. Kadalasan, isa itong impossible mission. Kapag nagpalipad ka ng drone malapit sa bagay na ito, makikita ka agad ng radar. At gagawin ng isang Pantsir S-1 system na kasing liit ng konfeti ang iyong drone bago mo pa masabing checkmate. Gayunpaman, ang ating mga kaibigang Ukrainian ay may alas. Hindi sila napaplano ng isang patas na laban. Nagdala sila ng 2 sikretong sangkap sa operasyon ito. Isang phantom swarm ng mga decoys at isang fiber optic ghost relay. Isipin nyo ito sa ganitong paraan. Kung ang Russian radar ay isang high-end na Leica lens, malapit na itong sprayan ng pintura ng mga Ukrainian sa harap mismo nito. Gagamitin nila ang sariling high-tech na sopistikasyon ng mga Russian laban sa kanila. Alas 4:30 ng madaling araw. Mataas sa itaas ng hamog, isang Ukrainian Leleka 100 reconnaissance drone ang umaaligid na parang isang tahimik na lawin. Ang stabilized high-resolution optics nito ay naka-zoom ng 40 beses. Gumagawa ng digital map ng Russian S-350 battery. Iniisip ng Russian crew sa ibaba na hindi sila nakikita dahil sa takip ng hamog. Ngunit para sa Leleka, nagliliwanag sila na parang neon sign sa isang madilim na eskinita. Pagkatapos, kinalabit ng ating mga kaibigan sa Asgard Batalyon ang gatilyo ng Phantom Swarm. Ngayon mga kaibigan, dito na nagiging napakatalino ng plano. Nagpalipad sila ng 30 FPV drones. Ngunit, hindi ito ang karaniwang mga laruan na mabibili kahit saan. Ang bawat isa ay may dalang specialized electronic repeater. Ang maliit na device na ito ay kinukuha ang radar signal mula sa Russian S-350 at ibinabalik ito ng 10 beses na mas malakas.
Para sa Russian radar, ang mga 20-pound drones na ito ay biglang nagmukhang 40,000 libra na su 27 flanker fighter jets. Para itong paglalagay ng billboard ng isang malaking truck sa isang bisikleta habang pinapadyak ito patungo sa isang speed trap. Siguradong makakakuha ka ng atensyon. At talagang nakuha nila ang atensyon ng mga Russian. Sa loob ng Russian Pantsir S, isang command vehicle, ang mga screen ay nagbago mula sa tahimik na berde patungo sa nagbababala na pula. Ang operator, na marahil ay nasa gitna pa ng pag-inom ng maligamgam na kape, ay nakakita ng tila isang buong wing ng mga Ukrainian fighters na mabilis na dumarating sa mababang altitude. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga air raid sirens sa malamig at tahimik na paligid ng Donetsk. Ang base commander ng Russia ay sumisigaw na sa kanyang radio, "Intercept! Intercept!" Iniisip niyang makakakuha siya ng medalya sa pagpigil sa isang malaking Ukrainian airstrike ng mag-isa. Ang turret ng Pantsir S, isa ay mabilis na uminog ng may mechanical na huni. Mas mabilis pa sa paggalaw ng mouse ng isang professional gamer. Ang dual 30mm cannons nito ay nagpakawala ng pader ng mga bala sa bilis na 4,000 rounds kada minuto. Isa itong $1,000,000 na fireworks show. Isa-isa, ang mga Ukrainian decoys ay nagsimulang mawasak sa himpapawid. Sumali na rin sa gulo ang isang TORM-2 vehicle na naglunsad ng mga Sham M331 missiles. Ang bawat missile na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar ay humahabol sa isang decoy ng presyo ay kasing halaga lang ng isang segunda manong iPad. Naghihiyawan sa tuwa ang Russian crew. Naka-neutralize sila ng 15 targets sa loob ng kulang sa 3 minuto. Ang mga murang drones na ito ay hindi makakalusot sa tingin nila. Marahil ay tumatawa pa sila at proud na proud sa kanilang sarili. Akala nila ay winasak lang nila ang isang desperadong pag-atake ng Ukraine. Ngunit ito ang bakit na nakaligtaan ng mga Russian. Sa tuwing nagpapaputok ang isang Pantsir o Tor launcher, inilalantad nito ang eksaktong posisyon nito sa Leleka drone na nasa itaas. At mas mahalaga, habang ang mga Russian radar brains ay 100% nakatuon sa paghabol sa mga Su-27 Ghost sa taas na 100 talampakan. Ganap nilang binabaliwala ang nangyayari sa baba. Sa taas na 10 talampakan lang. Nawala ng Ukraine ng 60% ng kanilang swarm. Ngunit sa mundo ng high-stakes poker, pusta pa lang yon. Ipinagpapalit nila ang murang plastik at kahoy para sa mahal na atensyon ng Russia. Bumubukas na ang pagkakataon. Ngunit syempre, abala ang Russia sa mga decoy drones na ito. Sa totoo lang, hindi naman basta-basta nagpapatalo ang mga Russian. Habang umiikot ang hamog, ang main event ay sa wakas ay nagpakita na. Ang S-350 Vityaz. Pinag-uusapan natin ang 50N-6E multifunctional radar at 4 na dambuhalang 50P 6 launchers. Ang bawat isa ay puno ng 12 missiles. Iyan ay 48 rounds ng high-tech na armas na handang pumatay sa dilim. Ang Russian crew, 3 tao bawat launcher, ay mabilis nang nagtatrabaho ngayon. Napagtanto nilang ang mga flanker ghost ay isang patibong lang at lumipat sila sa kanilang close-in defense. 49 na M100 short-range missiles ang mabilis na lumipad mula sa mga riles. Ang kanilang mga infrared seekers ay nakalock sa init na mga natitirang FPV engines. Isa-isa, 4 na Ukrainian drones ang pinabagsak mula sa langit at naging mga bolang apoy. Nag-high five pa ang mga Russian operators sa kanilang mga cabin sa pag-aakalang nailigtas nila ang sitwasyon. Gayunpaman, sa maling bahagi sila ng langit nakatingin. Ang S-350 radar ay isang masterpiece. Ngunit mayroon itong blind spot sa mababang altitude, lalo na sa makapal na hamog sa ibabaw ng nagyelong lupa. Habang nagse-celebrate ang mga Russians sa 4 na kills na iyon, ang ating mga kaibigang Ukrainian mula sa Asgard Battalion ay inilabas na ang kanilang tunay na Ghost card. Nag-deploy sila ng isang fiber optic Ghost relay. Ang drone na ito ay hindi lumilipad gamit ang radio waves. Nakakabit ito sa isang literal na tali ng salamin. Isang fiber optic cable na mas manipis pa sa buhok ng tao, na humahaba sa likuran nito ng ilang milya. Hindi mo maaaring i-jam ang isang piraso ng salamin. Sa loob ng Russian battery, nagsimulang magpanik ang commander. Nakakita siya ng mas maraming anino sa kanyang secondary sensors. At iniutos na ang Krasuka-4, ang kanilang pinakamalakas na electronic warfare system, ay itodo sa maximum power. Gusto niyang gumawa ng isang digital blackout para patayin ang anumang dumarating na drones. At gumana ito. Ang problema, masyado itong gumana ng maayos.
Ang dambuhalang jamming signal na iyon ay bumulag sa anumang radio-controlled device sa lugar. Kabilang na ang sariling interceptor drones ng mga Russian na nagsisimula palang lumipad. Siyempre, hindi kaya magpatuloy ng Russia sa paggastos ng pera sa paghabol sa mga Ukrainian drones gamit ang missiles habang buhay. Mayroon silang mga ulat mula sa ibang labanan. Alam nila ang taktika ng pagpuno sa kanilang depensa sa pamamagitan ng dami ng kalaban. Ngunit kahit ang Russia ay hindi inaasahan na mawawasak ang sarili nilang, alas sa sandaling lumipad ito, ang mga Russian drones ay nawalan ng kontrol, nawala ang kanilang mga links at bumagsak sa putikan. Literal na piniringan ng mga Russian ang kanilang sariling mga mata. Habang ang Ukraine ay gumagamit pa rin ng high-definition fiber optic straw para makita ang lahat. Dahil ang mga Russian radio defenses ay na-neutralize na ng sarili nilang sistema. 2 Ukrainian loitering munitions ang pumasok ng tahimik sa blind spot ng radar. Hindi sila nagkamali. Direkta silang tumama sa phased array phase ng 50 N6 radar. Ang impact ay nagdulot ng isang malaking thermal event. Ang Eye of Sauron ay opisyal na na-neutralize. Ang radar antena na nagkakahalaga ng $10 milyong ay naging bunton na lang ng tunaw na tanso at umuusok na fiberglass. Dahil patay na ang radar, ang mga 50 P-6 launchers na yon ay naging 40 toneladang pabigat na lang sa papel. Napagtanto ng mga Russian crew sa loob ng mga truck na ang kanilang high-tech shield ay wala na. Dapat sana ay sundin nila ang protocol na sirain ang mga control panels gamit ang thermite bago umatras. Ngunit mga kaibigan, ang takot ay isang malakas na motibasyon. Eksaktong pagbukas ng isang sundalo sa pinto ng kanyang cabin. Isang Ukrainian FPV drone ang gumawa ng isang agresibong near-miss impact sa isang supply crate na 10 talampakan ng layo. Sapat na ang shockwave na yon. Nagmamadaling lumabas ang Russian crew mula sa kanilang mga cabin at naglaho sa hamog. Tumakbo sila para sa kanilang buhay at iniwan ang mga makina ng mga 100 at $50 milyong na launchers na umaandar pa. Ngunit hindi pa tapos ang mga Russian. Mula sa isang base na 5 milya ang layo, inilunsad nila ang kanilang Black Sea Aces, ang Molniya motherships. Ito ay mga malalaking drones na may dalang mas maliliit na interceptors. Gusto nilang sirain ang sarili nilang inabando ng mga launchers upang hindi ito makuha ng Ukraine. Alam kong itatanong ng ilan sa inyo, bakit? Ngunit sa modernong digmaan, kailangan ito. Mas pipiliin mong sirain ang iyong sariling kagamitan kaysa mahulog ang mga sikreto nito sa kamay ng kaaway. Kaya ang sagot ng Ukraine, ang Sting. Ito ay mga high-speed AI-driven interceptors na parang galing sa isang sci-fi movie. Biglang ang langit sa itaas ng inabando ng battery ay naging 200 milya kada oras na dogfight. Isa itong masterclass sa autonomous air combat. Sinubukay ng mga Molniya drones na i-dive bomb ang mga launchers. Ngunit mas mabilis ang mga Sting drones. Gamit ang AI tracking, pinabagsak nila ang 5 Russian motherships sa loob ng wala pang 2 minuto. Nawalan ang Ukraine ng 4 na Stings sa prosesong yon. Ngunit napanatili nila ang posisyon. Malinis na ang airspace. Wala na ang Russian crew. At ang 40 toneladang missile trucks na yon ay nakaupo lang doon sa nagyayelong putik. Naghihintay ng bagong set ng susi. Ang ating mga kaibigang Ukrainian ay opisyal ng ginawang heist of the century, ang isang seek and destroy mission. Napakatahimik ng paligid habang ang Leleka, 100 recon drone ay umaaligid na parang isang digital ghost. Wala na ang Russian crew, iniwan ang 4 na dambuhalang 50 P-6 launchers sa nagyayelong putik habang umaandar pa ang mga makina. Isa itong $150 milyong na all-you-can-eat buffet. At ang ating mga kaibigang Ukrainian ay kukuha na ng kanilang plato. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo ang Ukrainian technical team. Hindi lang ito, basta 2 lalaki na may tow truck. Isa itong high-stakes engineering squad. Mayroon silang isang expert driver, isang lead engineer, at pakinggan nyo ito, isang Russian defector. Ang defector na ito ang nakakaalam ng bawat hydraulic valve at security code ng S350 system. May dala silang tinatawag nilang electronic bypass kit. Sa madaling salita, isa itong high-powered laptop at set ng custom cables na idinisenyo para i-hack ang Russian security software. Isipin nyo ang tensyon. Nakatayo ka sa napakalamig na kadiliman sa loob ng teritoryo ng kaaway. Sinusubukang i-hotwire ang isang 40 toneladang missile carrier
habang ang iyong hininga ay nagyeyelo sa hangin. Nanginginig ang mga daliri ng engineer habang isinasaksak ang cable sa data port ng launcher. Ang screen ay nagpakita ng access denied ng 3 beses. Sa ika-4 na subok, bumulong ang Russian defector ng isang sequence sa mic. Tumunog ang laptop at ang air brakes ng dambuhalang 8 beses 8 truck ay sumingasing na parang isang nagigising na dragon. Ang sistema ay live na. Ngunit sa sandali isinala ng driver ang truck sa gear. Ang radio sa command center ay tumunog mula sa isang boses na parang uminom ng asido ng baterya. May paggalaw tayo, Russian Quick Reaction Force. Isang motorized company na may mga BMPs at BTRs ay 3 milya na lang ang layo at mabilis na lumalapit. ETA 12 minuto. Ang heist of the century ay biglang naging pinakadehadong drag race sa mundo. Ang isang 40 toneladang launcher sa nagyelong lupa ay kayang gumalaw, pero hindi ito matatawag na getaway car. Nagsimulang maglunsad ang Russian QRF ng mga Lancet drones mula sa likuran ng kanilang mga tumatakbong sasakyan. Naglalayong pasabugin ang mga launchers bago pa sila makarating sa Ukrainian safe corridor. Ngunit dito, ipinakita ng Ukraine sa mundo kung paano lumaban gamit ang utak kapag dehado sa armas. Hindi lang sila, basta tumakbo, naglagay sila ng dita, habang ang mga launchers ay mabagal na umaalis. Ang mga Ukrainian mine-laying drones ay lumilipad sa kaisa-isang daan na maaring gamitin ng Russian Armored Column. Naghulog sila ng mga TM-62 anti-tank mines sa matigas na yelo. 1 minuto ang lumipas, ang nangugunang Russian BMP ay tumama sa isang minan, sa bilis na 30 milya kada oras. Ang pagsabog ay nagpataob sa 13 toneladang sasakyan na parang isang laruan. Hinarangan nito ang daan at naging sanhi ng kaguluhan sa buong Russian column. Ngunit dumarating pa rin ang mga Lancets. Ang langit ay puno ng mga galit na Russian Hornets na sumusubok tumama sa mga nakaw na truck. Ang huling linya ng depensa ng Ukraine ay ang kanilang natitirang Sting interceptors at 10 bagong FPV drones. Isa itong masterclass sa drone-to-drone combat. Ang mga Sting drones na ginagabayan ng AI tracking ay nagpabagsak ng 4 na Lancet sa himpapawid bago pa sila makalapit. Ang natitirang FPV swarm ay nagsagawa ng mga distraction strikes. Bumangga sila sa mga gulong at engine blocks ng mga Russian BTRs na na-stuck sa likod ng wreckage. Ang mga Russian soldiers ay tumatalon na mula sa kanilang mga sasakyan, namamaril na kanilang mga rifle sa langit dahil sa sobrang panik. Ngunit para itong pagsubok na pigilan ang isang kawan ng mga bubuyog gamit ang tennis racket. Sa ilalim ng takip ng drone-fueled madness na yon, ang dalawang nakaw na 50 P-6 launchers ay tumawid na sa huling tree line patungo sa Ukrainian-controlled territory. Ligtas na sila mga kaibigan. Ang mga Russian ay kulang sa 500 yarda na lang ang layo para mabawi ang kanilang kagamitan. Nang pasabugin ng huling Ukrainian drone ang tulay sa likuran ng getaway team. Napakalapit na ng Moscow, kitang-kita na nila ang kanilang sariling 100 at $50 milyong na kayamanan na papalayo habang may mga watawat ng Ukraine sa mga antena. Isa itong kahanga-hangang panalo. Hindi lang nanalo sa labanan ang Ukraine, in-upgrade din nila ang kanilang buong air defense research program gamit ang isang hiram na Russian masterpiece. Ang mga Russian commanders na yon ay hindi lang basta pinagpapawisan ng malamig. Ngayon, naghahanap na sila ng bagong trabaho. Hindi lang 250 6 launcher trucks ang nakuha ng Ukraine. Nagdala rin sila ng ilang container ng Sham-M-6 missiles. At sasabihin ko sa inyo, ang mga missiles na iyon ay puno ng high-tech active homing seekers. Nakasalukuyan ng kinakalikot ng ating mga kaibigang Ukrainian na parang mga batang mausisa sa kanilang bagong Lego set. Napakalaki ng epekto ng pagnanakaw na ito. Una, pag-usapan natin ang military reality sa pamamagitan ng pag-neutralize sa 50 N-6E radar at pagkakaw sa mga launchers. Binutas ng Ukraine ang isang dambuhalang butas sa invisible dome ng Russia sa Donetsk sa loob ng sumunod na 48 oras. Ang mga Ukrainian drones ay lumipad ng malalim sa teritoryo na dating tinatawag na suicide zone. Tumama sa mga supply depots at command centers habang ang mga Russian ay naghahanap pa rin ng kanilang mga susi ng sasakyan. Ngunit ang systemic damage ay mas malala pa. Habang ang propaganda machine ng Kremlin ay abala sa pagsasabing mayroon lang minor technical incident, ang mga high-resolution satellite photos ay kumakalat na sa internet. Nagpapakita ng mga bakas ng gulong sa nagyelong lupa kung saan dating nakaparada ang 100
at $50 milyong na pride and joy nila. Ang mito ng impenetrable na S350 ay winasak na isang grupo ng mga henyo na gumamit ng fiber optics at matinding tapang. Sa pangmatagalan, ito ay isang regalo na patuloy na nagbibigay ng pakinabang. Ang reverse engineering sa mga launchers na yon ay nangangahulugang ang Ukraine at ang kanilang mga allies ay malalaman na ang eksaktong electronic frequency ng pinaka-advanced na air defense ng Russia para itong pagnanahaw ng master key sa bawat lock sa bahay ng iyong kalaban. Kaya mga kaibigan, ano ang aral dito? Huwag magmayabang tungkol sa iyong high-tech fortress kung ang iyong kaaway ay alam kung paano i-drive away ang iyong gate gamit ang isang tali ng salamin. Hindi lang binulag ng Ukraine ang radar, ninakaw nila ang buong palabas at iniwan ng bayarin sa Moscow. Kung nagustuhan nyo ang makitang binago ng underdog, ang rules ng laro gamit ang talino at matinding determinasyon. Pakiusap, pindutin ang like button at mag-subscribe. Malaki ang tulong nito sa channel para patuloy na makapagdala ng mga deep dives sa hinaharap ng digmaan. At para sa aking mga tech-savvy friends dyan, meron akong huling tanong. Aling bahagi ng heist na ito ang mas humanga sa inyo? Ang fiber optic ghost relay na lumusot sa jamming o ang technical team na nag-hotwire ng 40 toneladang missile carrier sa gitna ng Nagyayalong battlefield? I-type ang ghost o heist sa mga comments sa ibaba.